Ating palakpakan po ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. At sa hindi po pagpapakaabala, nais kong basahin ang ating teksto. Sa Hebrews chapter 11 verse 1 and sa Romans chapter 10 verse 7. At ako po ay umaasa na ang lahat ay mayroong mga salita ng Diyos na iniingatan sa oras na ito. Amen. Mayroon ng mga salita na napakinggan at mayroon ng mga salita na patuloy na pinangahawakan at tinihintay ng Panginoon ang magsakatuparan ng bagay na ito. Amen. Hallelujah. Sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi rito mga kapatid, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kung sa Tagalog ating babasahin ito ay, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So yan po mga kapatid ay malimit na nating nababasa na itatapik sa atin, pero muli nating balikan sa araw na ito. So simple lamang po yung nais kong ibahagi sa inyo at nawa ay makatulong lamang po mga kapatid na kung meron na tayong nakakalimutan, sabi nga ng ating kapatid Brother Intoy ay pagpapaalala sa atin. Amen. Sa Romans chapter 10 verse 7 ay sabi rito mga kapatid, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa Tagalog, mabasa natin, kaya nga ang paniniwala o pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabihin natin amen. Hallelujah. At malaya po kayo makakaupo sa umagang ito. Amen. So salamat sa Panginoon sapagkat sa umagang ito ay muli tayo nakapagdaos ng ating gawain. At sa pribilehiyo po mga kapatid na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, makatayo muli at ito po ay sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. So, paumanhin, dahilan medyo umuubo at merong sipon mga kapatid. Pero hindi po yan magiging hadlang para hindi po tayo maglingkod sa ating Panginoon. Amen? So, nawa ang bawat isa ay maayos sa umagang ito. Amen? So, binabati ko rin po yung mga bisita natin kay Itoy at kung meron man nasa baba, God bless you po. Yung asawa ni Pa Itoy. So, andito muli si Pa Expedito at sa ilan nating mga kapatid. So, God bless you all po mga kapatid. So, salamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na siya ay paglingkuran sa araw na ito. So, paki-plus nga po, Sister Ann, ng ating title. So, simple lamang po yung aking nais ibahagi sa inyo at nawa ay makatulong kahit papaano mga kapatid. Pero kung ang Diyos, so merong nawala, yung una, di ba mayroong una yan? Okay? Yung pinaka-title at yan ay subtopic po yan mga kapatid. Yung faith, yung pinaka-una at mahalaga sa paksang ito mga kapatid. Sapagkat kung wala ang pananampalataya, kahit nandyan yung pakikinig at hindi magbubunga ng pananampalataya mga kapatid, ay hindi po makagagawa ang Diyos sa bawat isa atin. So, kagaya po ng title na ito, Faith, at mayroong subtitle na God's Special Way About Hearing. So, ako po kasi mga kapatid, naniniwala na ang pakikinig ay napakahalagang bagay sa pananampalataya. So, mayroong feedback sa pananampalataya ng isang mananampalataya. So, dito mga kapatid, ay isang bagay na nawa ay meron po tayong makuha. So, ang isang tao, mga kapatid, ay merong 5 senses. So, alam natin to, meron tayong 5 senses, mga kapatid. Ang una ay sense of sight, na pinagkalooban po ang lahat sa atin ng isang malinaw na pagtingin. Pangalawa ay sense of touch. So, wala naman sanang manhid dito sa umagang ito, mga kapatid. Amen? At pangatlo ay sense of smelling. Lahat tayo dito ay nakakaamoy mga kapatid.
Pang-apat, sense of tasting. Di ba? Lahat tayo dito nakakalasa. Kaya nga, kung nagugutom na tayo, di ba mga kapatid, ay kahit maamoy pa lang natin yung isang pagkain, ay tila baga nalalasahan na natin. Tila baga nandun na tayo sa kusina. So, yung panglima, mga kapatid, ay ito nga po yung sense of hearing. So, bakit espesyal, mga kapatid, ang hearing na ito? Bakit espesyal, mga kapatid, ang hearing sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Na ito lamang po ang isang bagay na aking nakita sa Biblia, pero kung meron kayong nakita, mga kapatid, ay makatulong nawa sa atin. Dahil dito sa Romans chapter 10, verse 7, ay makikita natin dito, mga kapatid, na yung pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Amen. Dahilan ang prophet, mga kapatid, ay nangungusap, kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, na ang pananampalataya ay hindi tinatanggap sa pamamagitan ng 5 senses. Tama? Sabi pa nga ng isang talata, mga kapatid, we walk by faith and not by sight. Amen. So napakalayo ng kaibahan ng pananampalataya sa pagtingin. Dahil ang sabi ng prophet, mga kapatid, kung titingnan natin, ay yung seeing is believing, yan po ay isang kataga na ginamit sa panahon niya na malimit niyang mapakinggan na sinasabi ng prophet, seeing is believing. O kaya sa panahon natin, mga kapatid, to see is to believe. Kapag ka nakita mo daw yung isang bagay, maaari ka nang maniwala. Tama ba, mga kapatid? At yan yung kalaban ng pananampalataya. Kaya nga, sabi ng prophet, yung 5 senses na ito, ay talagang inilalayo niya sa pananampalataya. Kaya nga, meron siyang binanggit na mayroong pang-6 na senses. Yung 6th sense, mga kapatid, which is yung pananampalataya. So, pwede ba tayong bumasa muna ng quote? So, sa quote ng prophet, mga kapatid, nais ko lang pong basahin ito na perseverant. So, yamang ito ay binabanggit ng prophet patungkol sa Hebrews chapter 11 verse 1. Nais ko lamang bumasa muna tayo bago tayo magpatuloy sa ilang mga talata na aking nais basahin. Pangaral ng prophet na perseverant sa paragraph 59 hanggang paragraph 67. So sabi rito, mga kapatid, but see, faith is different than what you think it is. So yung pananampalataya daw, mga kapatid, ay kakaiba kaysa sa mga bagay na maaari mong isipin. Or not what you, or I mean, the average person would think. So kakaiba daw yung pananampalataya na ito ay kakaiba sa pag-iisip ng mga average o kaya ng mga normal na mga tao. Mostly, it is hope instead of faith. Di ba? Iba kasi yung hope, mga mahal na kapatid. Pagka sinabing hope, meron ka nang nakikita nito. Di ba? Marami kasing nanliligaw, di ba? Maraming nanliligaw na hindi yan manliligaw kung walang nakikitang pag-asa. Walang pagpaparamdam. Tama ba ako, mga kapatid? Maraming mga nanligaw, di ba? Naglakas ng loob, manligaw, mag-asawa dahilan meron ng naipaparamdam sa bawat isa. Pero kakaiba yung nangyari kay Rebecca at kay Isaac, mga kapatid. Di ba? Pumayag si Rebecca, hindi dahilan sa nakita niya si Isaac, kundi umaasa siya dahilan ito ay ibinigay ng Diyos sa kanya. So yan po yung pagkakaiba ng hope. Di ba? Kagaya nung nagbabasketball tayo, nakikita natin yung score, isa lamang yung lamang, may pag-asa, mga kapatid. Tama ba, mga kapatid? May pag-asa. At yan po, pwede natin makita yung kaibahan ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya, kahit wala kang nakikita, alam mo na mangyayari yung bagay na ito. Amen? Hallelujah. So, sabi rito, mga kapatid, you have a mental conception of faith. So, meron tayong kaisipan, mental conception, sa pananampalataya, what it means. And mentally, you have faith. At kung ito daw pala, mga kapatid, ay maiintindihan natin, magbabago yung pamumuhay natin.
Amen. Kasi kung paano natin tinitingnan yung pananampalataya, ito yung nagbibigay sa atin ng eagerness na gawin yung isang bagay. Di ba? Kagaya ngayon, medyo maulan. O kaya kung ang isang linggo ay umaga pa lang ay umuulan na, kung wala kang pananampalataya, tatamarin kang pumaroon sa gawain. Di ba? Dahilan yung pag-asa mo ay nakabase sa magandang panahon. Pero kung ang isang mananampalataya, alam niya na siya ay kailangan pumaroon sa gawain at ang pananampalataya ay nandoon, ano man ang mangyari, pupunta siya sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi dito, and mentally you have faith but you go deeper than that. See, you go deeper. So lalalim ka ng lalalim. Faith is positive. So yung pananampalataya daw po mga kapatid ay positibo. It is a substance. It is not a myth. Hindi daw ito, ano yung myth? Hindi ito katang isip lamang ng isang tao. Not an intellectual imagination lamang. Wala talagang nakikita mga kapatid kung iisipin. But it is a substance. A substance is something that you can hold on to. So, paano natin ba matatanggap ang pananampalataya? Kung ating bubulahin, yung Romans chapter 10 verse 17, faith is cometh by hearing. Natila baga mga kapatid, na yung senses natin, yung 5 senses ng ating pisikal na pangangatawan, mayroong isang bukod tangi doon na kayang pumasok mga kapatid at magbunga ng pananampalataya ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Well, maaari naman basahin natin ang salita ng Diyos, pero ako ay naghahanap ng banal na kasulatan, mga kapatid, na talagang ang binigyan ng malinaw na pansin ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo, no, mga kapatid, ay yung Romans chapter 10 verse 17, na so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So although meron tayong napapakinggan, mga kapatid, na yung 5 senses natin ay kontra sa pananampalataya, pero mayroong paraan ang Diyos para tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. So simple lamang ito mga kapatid. At talagang namamangha rin ako sa Panginoon na totoo na yung 5 senses natin ay maaaring gamitin ng kaaway. At minsan yung pakinig din natin ay ginagamit din ng kaaway mga kapatid para hindi tayo magkaroon ng pananampalataya. Sa halip, ang natatanggap natin ay pag-aalinlangan. So dito mga kapatid, so sabi pa rito sa paragraph 60, now you've got 5 senses in your body. Tama. God gave you those 5 senses to contact your earthly home. That is see, taste, feel, smell, and hear. So, nandyan yung panglima, yung hearing, mga kapatid. Pero kaya din gamitin ito ng Diyos para mag-contact tayo sa Kanya. In a supernatural way, hindi natural way, mga kapatid. But that has nothing to do with God. There isn't any of them that will declare God. Not one of them. No, because they are only given you to contact your earthly home. See, taste, feel, smell, hear. See, that has nothing to do with God at all. Pero paano ba nga ito nagkakaroon ng tila baga, paano ba, pwede naman kasi mga kapatid, sa pamagitan ng pagtingin, panlasa, ng pakiramdam, ng pang-amoy, at ng pakinig, maaari tayong magkaroon ng pananampalataya. Kung ang pagtingin natin, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin, nag-stimulate sa atin, halimbawa yung nakita natin, mga kapatid, ay talagang salita ng Diyos, ito ay ma-absorb ng ating kaluluwa at ng ating espiritu, at meron tayong maiintindihan at meron tayong mauunawaan, mga kapatid, dahilan nga yung espiritu ng Panginoon ay nasa atin, di ba? Seryoso mong tinitingnan yung isang bagay, it can produce faith, mga kapatid. Halimbawa, yung kamangyan na amoy mo din. Mababalikan mo yung mga salita na napakinggan mo dati.
na sa pamagitan ng naamoy mo ng mga bagay na ginagamit na mayroong reflection sa salita ng Diyos, it can produce faith, mga kapatid. So maraming account sa Biblia na kung paano yung 5 bagay na ito ay nagamit din ng Panginoon. Pero masabi ko lang kasi, mga kapatid, sa oras na ito, na mas napakahalaga ng binigay ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig. Hallelujah. So, although yan ay ginagamit para nga lang po dito sa earthly home natin, pero kayang gamitin ng Diyos in a supernatural way. Verse 61, faith is something different. Faith is the sixth sense which you contact God. Amen. You can only contact God by the sixth sense, which is faith. He that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek after Him. Amen, mga kapatid. So, kung sino man daw ang gustong lumapit sa Diyos, kinakailangang lumapit ng mayroong pananampalataya. Di ba? At napakahalaga ng pananampalataya sa atin. Hindi tayo tatawaging mananampalataya kung hindi tayo nagkakaroon ng pananampalataya. At ang pananampalataya na yan ay dapat nakikita sa atin at nagmamanifest sa atin sa bawat pagkakatipon, lalong-lalo na, mga kapatid. So, faith is positive. Positibo dapat. Pero dahilan gumagana yung 5 senses, nagkakaroon ng negative. Nakalabit yung isang string na hindi dapat kalabitin. Dahilan marunong makinig ng music, di ba? Magkakaroon ng negative. Dahilan merong hindi kaaya-aya, pero kailangan, mga kapatid, nakapokus tayo sa Panginoon. So, kinakailangan ng exercise, mga kapatid, sa bagay na ito. Kinakailangan ng pag-iinsayo. At mamaya, madadaanan natin yan. Talagang sariwa pa sa atin yung nakaraang pagpunta natin sa Calamba. At mamaya, madadaanan po natin yan, mga kapatid. So, basahin muna natin ito. So, sabi rito, paragraph 62, now for an instance, here, now I'm going to talk loud. Here sets a music instrument. How do you know that it's a music instrument? Because I have one sense that will contact it. That is my sight. I see the instrument. I do not hear it, smell it, feel it, taste it. But there is only one sense that contacts it. So, paragraph 63, now you have heard the old expression. So, doon kasi ito sa Amerika, mga kapatid. I'm from Missouri. You have to show me. See, it's called the show me state. So, yan daw yung kataga o yung bansag sa state na yan, mga kapatid, na show me state. Sabi ng prophet, now, let me show you how ridiculous that remark is. Now, it's absolutely impossible for me to use that sense of sight to know that instrument still remains there. Someone could have come and took it from behind me. It's impossible. I do not see it. It's in the back of me, but it's there. So, sabi ng prophet, yung Missouri daw kasi, mga kapatid, ay, kumbaga, show me state, o kaya to see is to believe, na hindi sila maniniwala kung wala silang nakikita. So, dito sa 64, now seeing is not believing. Seeing is not believing. So, yung pagtingin daw po, mga kapatid, ay hindi pananampalataya, hindi paniniwala. Because I have another sense which is feeling. And feeling is believing here. And it's just as real as seeing because it's the instrument. So, pagka pinag-usapan yung mga bagay nakikita, mga kapatid, ay pwede nating magamit yung 5 senses na ito. Pero pagka pinag-usapan yung pananampalataya, yung 5 ito, mga kapatid, na senses, ay tila baga hindi epektibo. Tama ba, mga kapatid? Yung mga bagay na hindi nakikita, especially ang ating Panginoong Diyos, na siya ay invisible, na siya ay immortal, mga kapatid, hindi siya nakikita, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya? Diba? So, ganyan po kahalaga na maintindihan natin na ang pananampalataya
ay napakalayo sa bagay na tila baga iniisip ng isang normal na isang tao. Diba, mga kapatid? Kaya tayo hinuhubog tayo sa pananampalataya na hindi nakabase sa nakikita, sa nararamdaman, o sa kung ano pang mga bagay na pwede nating madama, mga kapatid. So next, kung bumasa ng ilang mga talata, sa 1 Peter chapter 1 verse 8, so sabi rito, mga kapatid, sa ating title muli ay nais kong banggitin, Faith and God's Special Way About Hearing. So mayroon siyang espesyal na paraan kung paano ang pananampalataya ay nararanasan ng isang tao. So sabi rito, 1 Peter chapter 1 verse 8, whom having not seen, ye love, in whom though now ye see him not, yet believing. Sa Tagalog, mabasa natin, na hindi nyo nakikita ay inyong iniibig. Diba? Tila baga long distance relationship? Hindi nyo nakikita, pero iniibig mo na. Na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. So, paano karoon ng ganyan, mga kapatid? At paano mararanasan ng isang tao yung pananampalataya na wala siyang nakikita? Wala siyang nararamdaman, wala siyang naamoy. O tila baga lahat ng nakapaligid sa iyo ay tila baga against na sa iyo, lahat ng nakapaligid sa iyo ay negatibo na yung nararanasan, pero dahilan ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka umaayon doon. At paano mo mararanasan na magbunga yung pananampalataya mo? Diba? Lahat nangyayari, kagaya ni Abraham at ni Sarah, nang tawagin sila ng Panginoon, bakit kinakailangan paalisin sila doon sa kanilang bayan? Dahilan yung mga nakapalibot kay Abraham ay mga mananamba ng Diyos-Diyosan. Bakit kinakailangan ng separation, mga kapatid? Bakit? Dahilan sabi ng Diyos, hindi maaring. Diba? Sabi ng Panginoon, na kung yung dalawang tao ay hindi magkaisa ng kaisipan, hindi sila pwede magsama. How can two walk together except they be agreed? Paano silang makakalakad kung hindi sila nagkakasundo? At yung pala yung isang bagay na ginawa ng Diyos, kaya siya inuutusan na umalis ka sa bayan mo at ikaw ay pumaroon sa bayan na nais kong pagdalan sa iyo. Dahilan yung mga nakapalibot sa iyong mga tao ay mag-iimpluwensya sa iyo para hindi ka magkaroon ng pananampalataya. Tama ba, mga kapatid? At yun ang dapat na makita natin na isang example si Abraham. Kinakailangan na magkaroon ng separation. Kung hindi ka mananampalataya, tingnan natin. Bulayin natin. Kaya ko ba siyang impluwensyahan? O kaya ako ba yung i-impluwensyahan niya? Kung kaya mo siyang impluwensyahan, go. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw ang na-impluwensyahan, mag-isip-isip ka. That's right. So si Abraham at si Sarah, mga kapatid, matanda na. Pero pinangakuan sila ng Panginoong Diyos na sila ay magkakaroon ng isang anak. At ang anak na ito ay magiging pagpapala at pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Mga kapatid. So, although yung edad nila, mga kapatid, ay lipas na. Menopausal age na, mga kapatid. Pero dahilan si Abraham ay mayroong pananampalataya na hindi nakabase sa 5 senses na ito, mga kapatid. Although nagagamit nga yung hearing dito kasi abang nangungusap ang Diyos, dumadaan sa kanyang tenga at na-absorb ng kanyang kaluluwa at ito ay nagpuproduce ng pananampalataya. At kahit nga, mga kapatid, napakalinaw ng iyong pandinig. At ako, aminin ko, yung isang pandinig ko ay medyo mahina na to. Kaya minsan, pagka meron akong kausap at di ko naintindihan, tatanong ulit ako. Diba? So kapag ka yung isang tao, kahit malinaw yung kanyang pakinig, mga kapatid, at walang espiritu sa kanyang pagkataong loob,
kahit magbabad siya ng pakikinig ng salita ng Diyos, magdamag, maghapon, hindi yan magpuproduce ng pananampalataya. Kaya ang pinakaunang sikapin din natin, mga kapatid, paano ba matatanggap ang Espiritu Santo? Diba? Paano ba matatanggap ang Espiritu Santo? Sabi noon sa Acts chapter 2, verse 38, napakalinaw, mga kapatid. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Diba? Kinakailangan tayong mabautismo. Sa Tagalog, basahin natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Kailangan ng pagsisisi, mga kapatid. At kailangan ng bautismo. At nawa, naranasan na ito ng bawat isa atin. Sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo, siya'y kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Diba? Paano tayo patatawarin sa ating kasalanan? Diba, ginagawa ng bayan ni Israel, kinakailangan maghandog sila ng tupa, maghandog sila ng mga hayop na malinis. Diba, para patawarin sila. Kagaya kanina nung inawit natin, when I see the blood, I will pass over you. Hindi pa nga natin nakita yung Panginoon. Di natin nakita yung dugo ng Panginoon. Hindi tayo nabuhusan literally ng dugo ng Panginoon. Pero bakit nasasabi natin na, Lord, pinatawad mo na kami? Diba? It because by faith, mga kapatid. At individually, kayo po ang nakakaalam niyan kung ang pananampalataya ay gumagawa sa atin. That's right. So, though now you see Him not, yet believing. So, kahit di natin siya nakikita, sumasampalataya tayo sa Panginoon. So, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, sabi rito, sa Tagalog na lang, para hindi na tayo kumonsumo ng ilang mga segundo, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Paano nangyayari yan, mga kapatid? Hindi yan literal na pagtingin. It's a supernatural seeing, mga kapatid. Nakaakibat yung pananampalataya na gumagawa sa paraan na yan. Kundi sa mga bagay na hindi nakakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakakikita ay may katapusan. Natapwat ang mga bagay na hindi nakakikita ay walang hanggan. Di ba? It is eternal, mga mahal na kapatid. Kaya dapat pala napapractice na natin to. Na-exercise na natin to, mga kapatid. Paano tumingin sa mga bagay na hindi nakikita? Amen. Dahilan din tayo darating, mga mahal na kapatid, paano natin mararanasan ang rapture o kaya paano natin sinasampalatayanan ang rapture, bagay pa yan na mangyayari sa hinaharap. Kung paano natin naiintindihan ang isang bagay, ganoon po tayo gumagawa. Diba? Kung alam mo na ikaw ay kasama sa rapture, ikaw ay naghahanda. Diba? Pero kung hindi mo naintindihan ano yung rapture, wala kang gagawin. Diba? At kung hindi mo naintindihan na mayroong Diyos na tumitingin sa atin, hindi mo gagawin yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. At kinakailangan meron tayong naiintindihan, mga kapatid. Diba? So, sa isa pang quotation ng prophet, Proving His Word, 1964, paragraph 69, sabi rito, mga kapatid, so, seeing is not believing. So, yung pagtingin ay hindi pananampalataya at hindi paniniwala. I can prove that by senses of the body. See, that seeing is not believing. I cannot see this bottle of oil. I could not see it because it behind me. Halimbawa, yung nandyan, mga kapatid, yung gitara, alam ko na nandyan, mga kapatid, hindi ko siya nakikita. Pero alam ko na nandyan yung acoustic guitar. Gaya ng example ng prophet. Yet, I have a sense of feeling that tells me I got it in my hand. See, now I couldn't see it. It's impossible. Now, I cannot reach it.
It's impossible. And yet, I believe it. This seeing is believing. This feeling is believing. Now I close my eyes. I neither could see it or feel it, but if I get it close and could smell it, I still believe it is there. So faith is the substance of things hoped for, the evidence not seen, not taste, not felt, not smell or heard. You believe it. Naniniwala kaya kayo, mga kapatid, na yung Diyos ay nasa likuran ko? Hallelujah. At kung ganyan, mga kapatid, ang ating pananampalataya, paniniwala, na kahit hindi natin siya nakikita, magbabago yung buhay natin. Amen. At sabi pa rito, and faith must have a resting place. Yung pananampalataya daw ay mayroong resting place. Mayroong isang lugar na kung saan doon ito nagpapahingalay. Saan ba nagpapahingalay yung pananampalataya? Kung alam mo na doon ito nagpapahingalay, palagi kang nandoon, mga kapatid. Hindi mo gugustuhin na kung saan hindi gumagana yung pananampalataya, palagi kang pumaparoon. Aba, kung Kristiyano ka, ayaw mo ng ganun, mga kapatid. Mag-isip-isip tayo. Di ba? Dahilan, alam ko na ang mga Kristiyano ay pipiliin nila kung saan nalulugod ang Diyos. Sabi pa rito, and anything that is contrary to the Word of God, so yun, faith in God can have no resting place unless it is a promise of God. So, naintindihan ba natin, mga kapatid? So, hindi daw magkakaroon ng resting place ang pananampalataya sa Diyos kung hindi ito nakaayon sa kanyang pangako. Ano yung pangako ng Diyos, mga kapatid? Yan po ay yung kanyang mga salita. Amen. At alam ko, napakarami na ng mga pangako ng Diyos ang inyong iniingatan sa inyong mga puso. At kung hindi nyo yan binabasa palagi, makakalimutan nyo yan, mga kapatid. Diba? At paano gagana yung pananampalataya kung hindi magkukonek yung napakinggan mo doon sa iniingatan mong salita ng Diyos? Diba? At yung paano yung basketball, mga kapatid, ay kinakailangan ng exercise, kinakailangan ng practice para manalo. Ganon din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa paanong paraan, Brother Chad? Kung hindi ka sanay sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka mag-i-enjoy sa pakikinig ng salita ng Diyos sa panahon ng gawain. Tama ba, mga kapatid? Halimbawa, from Monday to Friday and Saturday, malimit kang makinig ng mga video na mga walang kabuluhan. Sa tingin mo kaya pagdating ng Sunday, gaganahan kang makinig ng salita ng Diyos? Diba, mga kapatid? Hindi po. Kagaya ng basketball, kung hindi ka nagpa-practice, hindi mo alam kung paano yung tamang pag-shoot. Tama ba, mga kapatid? Ganyan din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paano ka mag-i-enjoy sa salita ng Diyos kung sa bawat araw ng iyong buhay na walang gawain, hindi ka man lang nakikinig at nagbabasa ng salita? Kagaya ng exercise, kung wala kang, hindi ka sanay na tumakbo, isang balikan pa lang sa court, pagod ka na. At naranasan ko yan nung nagbabasketball kami, nakakapagod, mga kapatid. Kaya sabi ko, kailangan kong mag-exercise, tumakbo. So, ganyan din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo sanay na makinig ng salita ng Diyos, kahit gaano ka-atentibo mo sa pakikinig ngayon, kung walang pumapasok at nagre-react sa puso mo, nasasabihin ng puso mo, ng iyong kaluluwa mo, ay tama yan, nabasa ko yan. Wala rin yan, mga kapatid. Bakit? Yung pananampalataya, magkukunik yan sa napakinggan mo. At doon sa mga bagay na natutunan mo noong pang mga panahon na nagdaan. Kaya nga, sabi ng Diyos kay Joshua, basahin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Hindi yun sinabi lang na pampaganda lang, mga kapatid, sa Biblia, kundi mayroon yung purpose. Di ba? Basahin nga po natin, mga kapatid, ang sinabi ng Apostol Pablo.
So, dahil meron kasing sinabi sa Apostol Pablo, mga mahal na kapatid. Hanapin ko lang po. Okay, dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24, basahin natin to mga kapatid. Yamang nakapasok na tayo dyan. Kailangan ng exercise mga kapatid. Kasi yung tenga natin, kailangan din ng exercise yan. Kailangan yung frequency ng salita ng Diyos, nakatune, mga mahal na kapatid, kagaya sa radyo. Kapag hindi ka nakatune sa malinaw na tuning ng radyo mo, wala kang ibang mapapakinggan. Kundi puro lang kirikisi mga kapatid. At paano ka mag-i-enjoy sa ganyan? Wala kang naiintindihan. So 1 Corinthians chapter 9 verse 24, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisisakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Diba? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. O kaya magsipakinig kayo nang sa gayon makapakinig kayo. Verse 25, basahin natin. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. So, kukunin natin yung ibang mga version. Doon tayo sa eSword, Sister Ann. So, ilang mga version na meron dito. Sabi rito sa ARB, all who compete in the games use strict training. They do this so that they can win a prize. So, dapat pala mayroong strict training. Doon tayo sa eSword, mga kapatid. So, lahat ng sumasama sa competition na ito ay gumagamit ng strictong training. ERB, kung meron. So, sabi rito, anong version yan? 25, Sister Ann. So, sabi rito, all who compete in the games use strict training. So, mayroong striktong pag-iinsayo, mga kapatid. So, ginagawa nila ito para manalo, mga kapatid. So, another version, kung meron pa dyan, every athlete, ESB, every athlete exercises self-control in all things. Diba? So, kinakailangan ng self-control, strict training, ng exercise. Napakarami pang mga salita na pwede natin gamitin. Pwede nyong i-search yan, mga kapatid. Mayroong strict discipline. So, pag-iinsayo yan, mga kapatid. Para lang manalo. At sa tingin nyo, mga kapatid, kapag ka nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kapag ka naintindihan natin, nananalo kaya tayo, mga kapatid? Yes, mga kapatid. Nagkakaroon ng victory. Bakit? Meron tayo naiintindihan. At paano tayo makakaintindi ng salita ng Diyos, ng spoken words, kung hindi natin ini-exercise na basahin at pakinggan yung mga yan, mga kapatid. Diba? Sa paghahanap na lang nga ng Biblia, ng verse, hindi natin alam, paano pa kaya yun, mga kapatid? So, dapat meron tayong istriktong exercises. Kasi kung dito lang tayo mag-exercise sa panahon ng gawain na, mahirap yun, mga kapatid. Aantukin tayo sa gawain. Mapapakpikit ka talaga, mga kapatid. Totoo po yan. So, pagpatuloy natin, verse 26, sabi dito, so, I do not run aimlessly. I do not box as one beating in the air. So, parang pinapakita natin na hindi tayo aatin ng gawain na pabasta-basta na lang, mga kapatid. Kinakailangan natin maghanda. Diba? Kagaya yan ng exam, mga kapatid. Diba? Kinakailangan mo ng review. Para yung sinasabi ng nangangaral ng salita ng Diyos na susundan natin.
Kaya maraming hindi pinagpapala sa gawain dahilan hindi nila nasusundan yung mga bagay na sinasambit ng mga mangangaral at mga tagapagturo natin. Tama ba ako mga kapatid? At yan yung nakita ko habang nagbubulay-bulay ng paksang ito. Lord, totoo po, kailangan namin ng exercise. Hindi nagtatapos yung pakikinig ng salita ng Diyos sa linggo lang. Sasabihin natin, Lunes na, okay na. Hindi na ako magbabasa ng Biblia. Hindi na ako magbabasa ng spoken words. Mali yun, mga kapatid. Kinakailangan natin i-exercise ang bagay na ito para biyasa tayo pagdating ng gawain. Hindi ito isang araw lang, mga kapatid. Kailangan ito ng mahabang panahon para makabisado natin yung Biblia, makabisado natin yung pangaral ng prophet. Para kapag binabanggit na sa atin ng mga lingkod ng Diyos, kasama tayong nag-a-agree, nag-i-amen sa bawat salita na ating napapakinggan. Kaya nga, mga kapatid, God's special way about hearing. Kasi yung napapakinggan natin, ginagamit po yan ng Diyos para tayo ay katagpuin. Pero kung hindi po tayo sanay sa pakikinig, kahit special po yan, kagaya ng ating title, hindi natin mapapakinabangan yan. Kung palagi lang po tayong pasipara, mga mahal na kapatid, sabi nga ng salita na meron sa atin, kapasipara, mga kapatid. Walang pagpapalaing Kristiyano na pasipara. Tama ba, mga kapatid? So, balikan na po natin. So, nais kong basahin ang bagay na ito. Kung meron man akong malaktawan, bahala na ang Diyos, mga kapatid. So, Hebrews chapter 2, 12 verse 2, sabi rito, looking unto Jesus. So, sa verse 1, basahin natin sa verse 1. Hebrews chapter 12, verse 1. Meron po ba tayo naintindihan, mga kapatid? Simple lang ito, mga kapatid. At alam ko, malimit na rin natin itong mapakinggan. Pero, nagbibigay ako ng bagay na aking nakita na ito ay nawa makatulong sa atin. Sabi rito, sa Tagalog na lang, sabi rito, kaya't yamang nakukugub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. So, marami ng mga pinatunayang mananampalataya. Nandiyan yan sa Hebrews chapter 11. Sinundan ng chapter na ito. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang bawat pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis. Di ba? Kinakailangan may pagtitiis. Bakit ganun? Ang takbuhing inilagay sa harapan natin. So mayroong inilagay na takbuhin sa harapan natin. At paano natin yan mapagtatagumpayan? Kinakailangan natin pagsikapan yan, mga kapatid. At meron dapat tayong kailangan gawin. Sabi sa verse 2, sabi rito, so sa English muna, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pero sabi, mga kapatid, seeing is not believing. Ang pagtingin ay hindi daw paniniwala, hindi pananampalataya. We walk by faith and not by sight. Pero sabi rito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa tingin nyo, literal na mata yung ginagamit natin diyan, mga kapatid. Hindi yan literal na pagtingin. Dahil kung kukukunin natin, mga mahal na kapatid, sa Greek word, yung looking na yan, na mayroong salita na nagsasabing apuraw, mga kapatid, sabi diyan, to turn the eyes away from the other things and fix them on something. Nakita nyo, mga kapatid? Apuraw. Sa Greek word niyan ay apuraw, yung looking. So, mas maganda mai-plus ng ating kapatid. To turn the eyes away from other things. Ibig sabihin ng looking, kung titingin ka sa Panginoon, tumingin ka lang sa Kanya, mga kapatid. To turn the eyes away from other things and fix them on something. Kinakailangang i-fix natin yung pagtingin natin sa Panginoon. Yung next, yung apuraw na kasi yan, mga kapatid, ay mayroong root word na apo. Ibig sabihin, separation.
Hindi ka makapagpipix ng paningin mo sa Panginoon kung walang separation na nangyayari. Di ba, mga kapatid? Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, bago tayo naging mananampalataya, mayroong desisyon na nangyari. Tatalikuran ko ba yung bagay na ito? Dahil kung hindi mo tatalikuran yung mga bagay na yan, hindi ka makakasunod sa Panginoon. O kaya meron namang hindi naman tumalikod doon pero nagawang maging Kristiyano pero napakahirap ng kanyang pag-usad sa pananampalataya. Tama ba, mga kapatid? Hindi siya umusad ng mabilisan kundi napakabagal, mga mahal na kapatid. Bakit? Napakarami pang tinitingnan dito sa ibabaw ng lupa. Napakarami pang mga pinapahalagahan. So sabi pa, of local separation after verbs of motion from a place or departing or fleeing. So ibig sabihin lang yan, separation yan, mga mahal na kapatid. Yung apo ay ibig sabihin separation. Kinakailangan ng paghihiwalay. Kung dating umiinom ka ng alak, ihiwalayan mo na yan. Kasi nakatingin ka na sa Panginoon. Hallelujah. Tama, mga kapatid. Kung naninigarilyo ka dati, hihiwalayan mo na yan dahilan ayaw yan ni Kristo. Diba? At napakasarap niyan, mga kapatid, kung magagawa nating hiwalayan yan alang-alang sa Panginoon. Yan yung isang bagay na dapat nating maranasan kung gusto nating tumingin sa Panginoon at mag-fix lamang sa Panginoon. Huwag ka nang lumingon kung saan-saan, mga kapatid. Diba? So, yung huraw naman, mga kapatid, yung pangalawang salita, bakit nabuo yung apuraw? Yung huraw, ibig sabihin, to see with the eyes. To see with the mind. So, yan yung gusto kong kunin. To see with the mind, or perceive, or know. Yung tumingin ka gamit yung isipan mo. Amen. Sa tingin nyo, paano ginagamit yung pagtingin ng pag-iisip? Kung walang laman yung pag-iisip, paano yan gagamitin, mga kapatid? Tama ba? Kung hindi puno ang pag-iisip natin ng salita ng Diyos, paano yan titingin sa mga pangako ng Diyos? Diba? Kaya napakahalaga ng exercise na aking binabanggit. Diba? Kung hindi mo na-exercise, paano mag-dribble? Hindi ka makakapag-dribble ng tama. Totoo yan, mga kapatid. Kung paano ka makapag-iisip gamit ang iyong isipan na tumingin sa mga pangako ng Diyos kung walang salita ng Diyos na nailagay diyan. Diba? To perceive, to know, kaya malaman mo, to become acquainted with by experience. So yung napapakinggan natin, nababasa natin, kinakailangan din natin gawin. Diba? Ako, nanood ako ng YouTube, paano mag-shoot ng tama, paano mag-dribble ng tama. Kailangan kong gawin yun ng exercise yun, mga kapatid, to experience. Di ba? Ganon yun, mga kapatid. Looking. So yan yun, mga kapatid, looking. Balikan natin yung Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Diba? Paano tayo titingin sa may author at mayroong kakayahang tapusin ang pananampalatayang ito? Mga kapatid, kung hindi natin alam paano tumingin sa Kanya ng tama. At hindi yan basta-basta magagawa na nakatingin tayo sa Panginoon. Kaya nga dati, nung ako ay bagoang Kristiyano, kapag ka sinasabi ng ating pastor dati, tumingin tayo sa Panginoon, ina-imagine ko yung Panginoon ay nakikita ko sa aking isipan. Di ba? Mag-imagine kasi wala kang alam, kulang ka pa sa salita ng Diyos kung ano-anong papasok. Merong liwanag na pwedeng tinitingnan mo kung ano-anong mga bagay na pwede mong makita. Pero kung magiging basa tayo sa salita ng Diyos, magiging fix yung isang bagay na pwede nating tingnan sa Panginoon.
So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. So sa Tagalog, basahin natin, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So ang Panginoon, palagi lang siya nakatingin sa Ama nung nandito siya sa ibabaw ng lupa. Kung ano yung kalooban ng Ama, yun yung kanyang ginagawa. At nawa, mangyari din sa atin, mga kapatid. Na Lord, ano ba yung kalooban mo sa araw na ito? Diba? At yun nawa, yung magawa natin, mga kapatid. Pero tayo kasi minsan, mga kapatid, nababaling na yung atensyon natin sa napakaraming mga bagay. Papasok sa paaralan na walang mission, walang vision. Diba? Ano yung vision mo? Ano yung layunin mo? Bakit ka pumapasok sa paaralan? Para lang matuto? Hindi po, mga kapatid. Para makapagbahagi ka rin ng salita ng Diyos sa kaklase mo. Isang paraan yun. Kaya nga, nung nag-aaral ako, mga kapatid, palagi kong bitbit yung Biblia ko. Kahit mabigat sa bag, dala-dala ko yan lagi, mga kapatid. Dahilan meron tayong vision at meron tayong mission. Hindi ko alam sa mga estudyante natin ngayon. O baka Biblia, wala pa nga eh. So, dapat palagi tayo, mga kapatid, na nakatutok sa aim natin, sa goal natin, mga kapatid. So, meron tayong goal na dapat ginagawa sa bawat araw ng ating mga buhay. So, nais kong basahin ang quote na ito, mga kapatid. So, sa quote ng prophet, sa Luke, pangangaral ng prophet, Luke 1963, sa paragraph 86, mga kapatid, ito yung dapat natin gawin. We must scope our lives and focus it into the Word of God. Ito po yung kailangan natin. We must cope. Walang kung ano yung ibig sabihin ng cope, pero yung Tagalog niyan, pero ang ibig sabihin lang niyan, mga kapatid, ay ilakip natin yung buhay natin, o kaya ipasakop natin yung buhay natin at i-focus natin sa salitaan ng ating Panginoon. I-align natin, mga kapatid. Just like that, we would a picture camera. Diba? Kagaya nung camera na nandyan sa likod, mga kapatid. Nag-chat yung ating kapatid, Brother Jeff, na malabo daw yung camera. Nag-reply si Brother Gideon, hindi nakapokus kasi. Kaya malabo. At yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya pala malabo yung nakikita natin kasi hindi tayo nakapokus. Napakarami pang mga tinitingnan, napaka-wide ng ating nakikita. Pero kung isa lamang yung sentro natin, mga kapatid, yung rapture, at mapresensya ng ating Panginoon, napakalinaw ng ating desisyon. Napakalinaw ng ating lakarin, mga kapatid. Hindi na tayo pupunta rito, pupunta roon, pero kung kinakailangan para nandoon pa rin, pero kung taliwas na sa kalooban ng Diyos, lalabo talaga yan, mga kapatid. Kinakailangan ng focus. Or try to get the right focus before we snap it. So bago mo daw i-click yung camera, dapat nakapokus, mga kapatid, para hindi malabo yung kuha. Kaya dapat umupo tayo ng tama. Para tama yung sagap natin ng salita ng Diyos. Amen. We got the real true picture. Paano mo maintindihan ng tama yung salita ng Diyos kung hindi mo makakapture ng tama yung salita ng Diyos? Di ba? Although napakalinaw ng paningin natin, sabi ko nga kanina, napakalinaw ng ating pakinig. Di ba? Kung hindi naman kaya ng iyong potensyal sa oras na ito, wala din. Although napakataas na ng pixel niyan, mga kapatid, kung hindi po yan magagamit ng tama, wala din yan. Kaya, Brother Ochot, pag-aaralan niya yan ng maayos, Sister Jenica. Challenge yan sa kanila, mga kapatid, at kung meron pa ngang matututo na iba, mas maganda. Amen? So that's what we want to do, to focus our lives into Jesus Christ. That Christ and you become the same person. Amen. Magiging isang tao kayo.
You are a son adopted to God by the blood of the righteous Jesus Christ. Sa tingin nyo mga kapatid, habang binabasa ko yan, kung hindi nyo naintindihan kung saan kinuha yan ni Brother Branham, kung saan sa Biblia yan, makakasabi ako hindi nyo na maintindihan kung hindi nyo alam kung saan galing yan. Di ba mga kapatid? Kung wala kang background kung saan hinuhugot yan ng di mo rin maintindihan yan, hindi mo rin mai-enjoy yan, mga kapatid. Di ba? Totohanan lang po, mga kapatid. Kasi kahit ako nakikinig ng mga lingkod ng Diyos at hindi ko pa yan nasumpungan, hindi ko yan maintindihan ng tama. Na kinakailangan, hanapin ko yan, basahin ko yan, saan ba yan kinuha ng prophet para paniwalaan ko yung prophet, mga kapatid. So, kinakailangan na yung pananampalataya mo, gamitin yung pakikinig mo, yung mga senses mo, at pumaroon sa salita ng Diyos nang sa gayon mag-produce ito ng tamang pananampalataya. Hallelujah. So, sabi rito, then the church would be moving on without friction. Walang gasgasan, mga kapatid. Diba? Pagka sinabi kasing friction, halimbawa, ginanito ko, dumiretso. Walang friction, mga kapatid. Pero kung ang tagal umusad, merong friction, mga kapatid. Merong humahadlang. So, yan yung ibig sabihin ng prophet. Then, the church would be moving on without friction, without hurt, without harm, without doubts, without scruples, without friction. Kaya maraming sakit. Diba? Dahilan, hindi nakapokus ng tama. Hindi nakasentro yung goal sa goal ng ating Panginoon. Merong friction, merong paggagasgasan, mga kapatid. It would be moving in the power of the Word of God, manifesting every divine blessing that God promised to it. Amen. We must do our lives and then see Him and see Him only. Amen. Not some bishop, some great man, or something we taken part by, but we look to Jesus Christ, not some organization, not some pope, or some archbishop, or something else, mga kapatid, or some other divine man that we call on earth. So, hindi daw doon, mga kapatid, kundi nakatingin lang tayo sa Panginoon. He is the Word, mga kapatid. Sabi pa rito, Abraham, when he was asked to sojourn a strange land and look for the promise, he never doubted the promise. Yan sinasabi ko kanina, mga kapatid. Nang si Abraham ay tawagin ng Panginoon at palakbayin papunta doon sa isang lupain, mga kapatid, hindi siya nag-alinlangan. Bakit? Sa tingin niyo, nung mangusap ang Panginoon, alam kaya kaagad ni Abraham kung yung Panginoon yun? Kung walang exercise si Abraham, paano pakinggan ang Panginoon na nangungusap? Hindi siya maniniwala doon. Ibig sabihin lang, mga kapatid, bihasa si Abraham sa panahon na ito kung paano niya pakikinggan ang Diyos. Hindi yun basta-basta, mga kapatid. Diba? The Christian, brother Christian, diba? The Christian looks at the unseen. Amen. Yung isang Kristiyano daw, lumitingin sa bagay na hindi nakikita. Sabi pa rito, remember, you are endowed with 5 senses. One of them is sight. I'll prove to you, your sight don't see anything. Here this morning, right in this room right now, there's a living representation of creatures in this room. There's living voices in this room. If you do not, then go turn on the television and see if there isn't people plumb across the nation that's being represented right in this room this morning. So sabi rito, their figure and their beings is passing through this room. Is that true? Why? Only way you ever know it is a transmitter to pick it up and transmit it into reality. So yung isang room daw, mga kapatid, mayroong isang, kung ano man yung mga bagay na nandoon, bago daw mapunta yon sa television, mga kapatid, kinakailangan mayroong transmitter. At kagaya yan, ang ating pinag-aaralan, yung pakinig natin, mga kapatid, yan yung transmitter. Yan, sa isa pang salita ay medium. So yung medium ay napag-aralan natin yun nung nakaraan. Ibig sabihin, yan yung bagay
na ginagamit, mga kapatid. So, yung transmitter na gusto nating puntuhin sa umagang ito, gaya ng ating title, ay yung ating pakinig. Di ba? To pick it up and transmit it into reality. So, para makita natin yung gustong ipakita ng ating Panginoon, gagamit siya ng transmitter. At kinakailangan na yung transmitter mo ay gumagana ng tama at maproduce yan sa iyo ng tama para yan ay makita mo ng malinaw yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Amen. And the only way that the church will ever know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever is get into that transmitter. Amen. The blood that transmit our sins away from us and bring us across that chasm into the presence of God, being sons of God which He represent Himself in. Diba? So dapat pala, nagre-represent pa rin sa Panginoon yung ginagamit natin. Hallelujah. So sabi pa rito, oh what a great thing. Gaano kadakilang bagay. If we had looked to that this morning, we had forget the differences of the things that is in the world today and the things that other people looking for. And the great number and so forth, we're looking to Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. Now remember, the whole Christian armor is supernatural if you are a Christian. Amen. So yan po yung isa pang bagay na dapat nating tanggapin, mga kapatid, at maintindihan na yung armor daw ng isang mananampalataya ay isang supernatural. Diba? So ano yung supernatural na yan? So kung titingnan natin yung soul, body, and spirit, mga kapatid, makikita natin doon kung ano yung mga function doon, mga kapatid. Diba? So yung 5 senses natin, natural lang yan. So ang ibig sabihin ng prophet, supernatural. You say, seeing is believing. You can never be a Christian if you believe that. Hindi ka daw magiging Kristiyano kung naniniwala ka doon na yung pagtingin ay pananampalataya raw yun, mga mahal na kapatid. So laktawan ko na lang, mga kapatid, dito sa paragraph 97, that's why every genuine believer has to do. Separate yourself from these doubters and unbelievers. So ang prophet ang nagsabi niyan, mga mahal na kapatid, na kinakailangan nating i-separate ang ating sarili sa mga mapag-alinlangan at mga hindi mananampalatayang ito. And walk with Christ. It is life to you. Amen. And Abraham did such a thing. And 25 years later, we find him still believing the same promise. Why? He had focused his mind to the will of God by the word of God and believe it. Diba? Tingin nyo, kung si Abraham ay nagpasipara lang, mga kapatid, hindi niya yun maiingatan ng 25 years. Pero tayo, ilang taon pa lang, wala na, hindi na focus sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Focus lang, ilang mga buwan, matapos mabautismuhan. Sabi pa rito, if we can focus ourselves to the plan of God, to what God wants for us and what God had promised us, and let everything else alone, no matter how long it is, just keep believing. So, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. So sabi sa 100, Romans chapter 4 here, we find Romans 4:14, it said, and he staggered not at the promise of God through unbelief. He didn't let unbelief contaminate him at all. He looked to one thing, that was the voice that spoke to him. Amen. That's what the church ought to do today. Look to one thing, the voice, the word of God that speak to us. Churches and people can speak anyway, but look to the voice. What are we looking at? So dapat, mga kapatid, alam natin, kabisado natin paano nangungusap ang ating Panginoon sa atin. Yan po yung sinasabi ko na dapat
palagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, paano yung pananampalataya kumikilos? Amen? Every day, dapat lumalakad tayo sa pananampalataya. Pero kung hindi natin nagagawa kung paano yung proseso, hindi talaga magkakaroon ng bunga, mga kapatid. Di ba? So, yun po yung Romans chapter 10, verse 17, na yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kakaiba yung pakikinig na ito, mga kapatid. Bakit? Maraming nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi lahat nagkakaroon ng pananampalataya. So, laktawan ko na yung iba, mga kapatid. Basahin ko yung Romans chapter 12, verse 1 and 2. Yes, kung basahin, mga kapatid. Romans chapter 12, verse 1 and 2, sabi rito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So sa Tagalog, basahin ko. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa unang pakinig, mga kapatid, kung wala kang naintindihan pa sa salita ng Diyos, paano? Paano ko gagawin yung bagay na ito? Pero kung ikaw ay biyasa na sa pakikinig ng salita ng Diyos, alam mo kaagad kung paano gagawin yung bagay na ito. Yan po yung sinasabi ko na napakalayo ng pagkakaiba ng isang nakikinig na biyasa sa isang taong nakikinig na walang kaalaman sa salita ng Diyos. Binabasa mo pa lang, meron ng pumapasok na kaisipan sa'yo. Diba, mga kapatid? Alam mo kung paano gagawin ito. At minsan, kung alam mong may mali sa buhay mo, magre-reflect ka muna. Lord, di ko yan magagawa dahil merong mali sa buhay ko. Bakit? Sa verse 2, basahin natin. Kaya kung hindi natin magawa ng tama yung paglilingkod sa Panginoon, baka ganito yung nagagawa natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Di ba? Yung napakinggan natin, pumapasok muna yan sa ating isipan. Di ba? Kung hindi mo yan madadigest ng tama yung sinasabi, na yung pinapakinggan, wala yung epekto, mga kapatid. Lalabas lang yan dito sa kabila. Tama ba ako, mga kapatid? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So sa English, na yung basahin, and be not conformed to this world. So, paano tayo nagko-conform sa sanlibutan na ito? Diba? Kung sinasabi natin sa umagang ito, palagi tayong makinig ng mga pangangaral sa bawat araw ng ating mga buhay at magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Diba? Kung iba yung ginagawa natin at makasanlibutan, yan po yung pagko-conform sa sanlibutan na ito. But be ye transformed by the renewing of your mind. So yung renewing, mga mahal na kapatid, ay merong ibig sabihin sa Thayer definition, na ibig sabihin ay i-renewal. Diba? Magre-renew ka. Pag sinabing magre-renew, merong mababago, mga kapatid. Kaya nga renew eh. Tama ba? Yung lisensya mo mababago. Renovation. Kapag ka sinabing renovation ng bahay, merong mababago. Kaya mo nga pare-renovate kasi merong kang babaguhin, mga kapatid. Diba? Yan yung renewing.
Hindi lang yan i-refresh, mga kapatid. Mayroong mababago diyan. Tama ba? Kaya kung nagbago na tayo ng ating isipan, ganun pa rin yung ginagawa natin, wala pang renewing na nangyayari doon, mga kapatid. Sabi pa dito, complete change for the better. Amen. Alam yan ni Brother Onyok, yung renovation na yan. Kapag ka magre-renovate, kung yung poste di na pwede, papalitan na yan. Kasi makakasama tuloy yan kapag ka hindi mo yan pinalitan. Kapag ka hindi mo yan inalis. Diba? Yung mga kahinaan natin, na dati pa nating kahinaan bago tayo maging mananampalataya, nandyan pa rin yan kapag ka na-born again na tayo, yan tuloy yung nakakasama. Tama ba ako, mga kapatid? Kung palagi ka pa rin nagmumura, yan yung nakakasama sa'yo. Di mo mapigilan na papakinggan pa ng ibang kapatid, nakakasama sa'yo, mga kapatid. At nakakasama rin sa ibang tao. Diba? Complete change for the better. Yan po yung ibig sabihin ng renewal. Amen. Hallelujah. So kung babasahin natin, mga kapatid, paano pinahalagahan ng Diyos. So kanina, nagtalakay ang ating kapatid, Pergamos. Hindi ako nagkakamali. Yung Revelation chapter 2 hanggang Revelation chapter 3, 7 beses na binanggit ito, mga kapatid. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Bakit ito ganun na lamang yung pagpapahalaga ng ating Panginoon? Basahin nga natin, Sister Ann, Revelation chapter 2, verse 11. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Diba? Pinangaral ito nung nakaraan ni Brother Alex. Gaano kahalaga ang pakikinig. 7 beses itong inulit. So sabi rito, he that overcometh shall not be hurt of the second death. Verse 17, siya na mayroong pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Ano yung binabanggit, mga kapatid? Sino mang nakikinig ay dapat makinig. Hindi yung sino mang tumitingin ay dapat tumingin. Binigyan ng specialization ng ating Panginoon ang salitang pakikinig dito, mga kapatid, dahilan meron itong makalakip na biyaya mula sa ating Panginoon. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Sino? Yung mga nakikinig, mga kapatid. At siya bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam, kundi yaong tumatanggap lamang, mga kapatid. Verse 29, inulit-ulit, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Revelation chapter 3, verse 6, ganun ulit, mga kapatid. Verse 13, ganun ulit. Verse 22, ganun ulit, mga kapatid. Kaya kung sasummarize natin, napakahalaga ng pakikinig. Kaya kung yung mga nanay na nandyan sa baba, hindi kayo focus makinig, sayang, mga kapatid. Huwag nating hayaan na yung mga bata, yung mga anak natin, ay maging dahilan para hindi natin mapakinggan ng tama yung salita ng Diyos. So, he that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. So, gaano po kahalaga ang pakikinig? Paano natin hinahanda yung sarili natin sa pakikinig sa araw ng gawain? Ibig sabihin, Biyernes pa lang, Sabado pa lang, nag-exercise ka na. I-tune in mo na yung pakinig mo sa tamang istasyon, mga mahal na kapatid. Sa tamang channel. Tama ba ako, mga kapatid? Para hindi na mabigla yung pakinig mo sa panahon ng pagkakatipon. So may mga exercises, paano ito gawin? Alam nyo na yon, mga kapatid. Hindi na kayo bata pa sa bagay na ito. Exercise to hear worship music. Pakinggan natin yung mga nakaraang pangangaral. Pakainin natin yung kaluluwa natin at espiritu natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
Amen. I-exercise natin paano gamitin yung the table, mga kapatid. Mensahe sa uling mga araw, yung spoken words ng prophet. Napakalaga po niyan. Gaano kaalaga ang practice sa isang tournament o ano mang paligsahan, ganun din sa pakikinig ng pangangaral sa araw ng Linggo at Miyerkules. Amen. So marahil hindi nyo ma-absorb ng lubusan, so nawa, bulayin ninyo mga mahal na kapatid nang sa gayon ay makatulong po ang bagay na ito. So masabi ko mga kapatid, dito maraming nagkukulang. Maraming talo sa panahon ng gawain. Meron kayang ganun mga kapatid? Maraming talo sa panahon ng gawain. Bakit? Hindi naintindihan ng lubusan kung ano yung ipinangusap ng Panginoon sa araw na ito. Ganun ba yun mga kapatid? Kung hindi ko pala maintindihan kung ano yung sinabi ni Pastor ng mga lingkod ng Diyos sa panahon ng gawain, talo pala ako. Totoo yun mga kapatid. Kasi kung yung purpose mo para pumaroon ka sa gawain ay para makinig ng salita ng Diyos at wala ka naintindihan, talo ka. Sayang yung pagplantya ng iyong asawa. Sayang yung pagplantya mo kung wala ka ring maintindihan sa panahon ng gawain. At para masabi ding talo ka, hindi ka nag-enjoy sa panahon ng gawain. Sa paraan na hindi nag-i-enjoy sa pakikinig ang isang kapatid, dahilan niya walang practice. Diba? Talo ka, kapatid. Pero hindi yan yung panahon na sasabihin mo wala ng pag-asa. Kaya mo pang bumawi, mga kapatid. Kaya pa natin gawin ng tama yung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sa susunod na gawain, paghahandaan na natin. So, ang makaka-appreciate o makakapagpahalaga ng lubusang sa isang bagay ay sila lamang na marunong at piyasa sa bagay na ito. So, kagaya na yan ng isang kwento na yung anak niya, binigyan niya ng isang sasakyan, pinapunta niya doon sa junk shop, sa isang lugar, mura yung bili. Pero nung pumunta siya, mga kapatid, doon sa isang eksperto at nagpapahalaga ng isang bagay, mas mahal yung benta ng sasakyan na yun. Amen. So, ganun din tayo dito. Ang makaka-appreciate lamang ng mga pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, sila na mayroon ng karunungan at bihasa na sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ganun yun, mga kapatid. Tama ba ako? So, simple lang ito. Mark chapter 4, verse 24. Sabi pa rito ng ating Panginoon, "And he said unto them, Take heed what you hear. With what measure you meet, it shall be measured to you." Sa Tagalog, basahin natin. Sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Bakit? Sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin. At higit pa ang sa inyo ibibigay. Sabi sa English, take heed what you hear, with what measure you meet, it shall be measured to you. Kaya nga minsan sa pagtayo ng mga lingkod ng Diyos, kung ano yung expectation natin, yun din yung nararanasan natin. Ay, si brother, ganyan lang yan mga aral eh. Ganun lang yung expectation mo. Pero kung pantay-pantay yung expectation natin, sino man yung tumayo, mga mahal na kapatid, ano yung sabi niyan? And unto you that hear shall be more be given. Diba? Napakaganda niyan, mga kapatid. And unto you that hear attentively shall more be given unto you. Bakit? Hindi lang yung tao yung pinapakinggan mo, kundi yung Diyos na nangungusap sa likod ng pulpito. Amen? Luke 11 verse 28, last verse. But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Mapalad sila na nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y iniingatan nila.
So, napakahalaga ng pakikinig. Napakahalaga ng paghahanda. Kung napagandaan lang natin, mga kapatid, ang bawat gawain, pagkakatipon, ako'y tumitingin, mga kapatid, na sasabihin natin, ay, malago na sana ako. Amen? Hindi ko na sana nagagawa yung mga bagay na nagagawa ko pang mali ngayon. Bakit? Napakarami natin napalampas sa mga panahon na nakalipas. Pero tapos na yon, mga kapatid. Kailangan natin bumawi. Amen? Bawian natin, mga mahal na kapatid, kung paano ang Diyos naghahanda sa atin, paano ito niya ipapangaral sa atin. Minsan gumagawa ang Diyos sa mga lingkod niya ng mga karanasan nang sa gayon ma-appreciate ng tama yung bagay na ipapahayag sa atin. So, ganun din tayo. Kinakailangan natin pagandaan, pag-exercise, pag-practicean, mga kapatid, paano yung tamang pakikinig. Hindi lang sa araw ng gawain, kundi sa bawat araw, dapat hindi nawawala sa routine natin ang makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Ano yung title natin? Faith, mga kapatid, mayroong espesyal na paraan ng Diyos at ito ay sa paraan ng pakikinig. So, yan lang yung salita, yung 5 senses na meron tayo na nakita ko na gumagawa ng espesyal na paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng pananampalataya. At kung hindi natin yan bibigyan ng importansya, mga kapatid, well, barlanggo yung ating pananampalataya. So nawa ay na-appreciate ninyo, mga kapatid, yung munti at isang simpleng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. So God bless you all, mga mahal na kapatid, at palakpakan po natin ang ating Panginoon. May oras pa naman, mga mahal na kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Yuko po natin ang ating mga ulo at maging man yung ating mga puso. Hallelujah, O Diyos, purihin ka, pasalamatan ka. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Muli ka pong nangusap sa amin pamagitan ng yung mga lingkod kanina. Pamagitan ng aming kapatid, Brother Wilson, hanggang sa oras na ito, ikaw po ay nangusap sa amin. O Lord, sa oras na ito, marahil ikaw po ay gumagawa ng espesyal na paraan para ang iyong mga anak ay magtamo ng ganoong pananampalataya na ikaw ay nalulugod, Panginoon, sapagkat kagaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo, na without faith, it is impossible to please Him. O Lord, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, kami ay nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Kaya gayon na lamang, Panginoon, na pagpapahalaga namin na ang pananampalataya namin ay nakasentro sa iyo, Panginoon. At nawa sa oras na ito, Lord, kung paano si Daniel ay lumuhod at nanalangin sa iyo. Pero sabi nga, Panginoon, ng anghel na sinugo mo para kausapin si Daniel, Lord, na sabi niya roon na nang ikaw ay magpakababa pa lamang, hallelujah, ay baba mo ang iyong puso, ay dumating na ang salitang ito sa Panginoon at kaya naisugo ang anghel na ito dahilan sa pagpapakababa ng iyong lingkod na si Daniel. Gayon din naman kami, Panginoon. Kung magagawa po namin at may totono po namin ng tama ang aming mga puso, Lord, nandun pa lamang kami sa aming tahanan. Nakahanda na po ang mga pangangaral at pagtuturo sa amin para ito ipahayag sa bawat isa. O Lord, sa oras na ito, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po muli sa paggamit mo sa iyong lingkod. Ikaw po, Panginoon, ang higit pa na mapapurihan namin at higit pa namin na maitaas sa aming kalagitnaan sa aming gawain na ito, Panginoon. May balik lamang namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat. Dalangin po namin ito sa iyo sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen?